Who does the inspection before na pumalaot ang isang barko to make sure that it's seaworthy, everything is maayos, especially itong roll-on, roll-off, na tama yung pagkatali ng lashing, tama yung timbang ng masakyan. Kasi ang balita, yung mga sasakyan, hindi ata tama, i-distributed yung timbang. Yung sa may right side, mas mabigat kaysa dun sa left side. So bumigay ata yung lashing at baka yung lashing o yung ginamit na lubid para i-secure yung masakyan, baka marupok na. As opposed to dapat bago o dapat kadena. So who does the inspection? As far as our procedure is concerned, Philippine Coast Guard is the last ditch of the inspection before the vessel will be allowed to proceed to sea. Okay, thank you. So, Commodore Tanseco, kayo ang nag-inspect bago pumalaot ng isang barko. So ano nangyari dito sa MV Tricia Christine? So meron bang tauhan ninyo na nag-inspect? Senator Tulfo, sir. Una po muna, pahatid po ng Coast Guard yung pakikiramay po dun sa mga namatay na pasahero. At umasa po kayo, as we speak, yung pong ating mga technical divers at yung ating pong ROV, Remotely Operated Vehicle, nandun na po sa site para po kung may buhay pa po, ma-rescue natin. Kung hindi man po, maibalik yung kanilang mga kamag-anak na nawawala. So, asahan niyo po, gagawin po natin. Ngayon po, doon sa tanong niyo po kung sa Marina, kung sino po yung inspection, tama po yun. Nasa pre-departure inspection, meron po tayong MC na inisyu po ng DOTR. Ito po 07-12 po ito. Existing po ito. Ito po yung pinaka-blue book. Ito po yung aming pinaka-obligasyon. Kapag ka po ang isang barko ay Philippine flag, at ito po ay paalis na kasi po ang policy ng Coast Guard, no inspection o no PDI, no departure. Talaga pong inspection po natin yan. Lahat po ng merchant vessel po, lahat, kailangan po ma-inspection ng ating Philippine Coast Guard. Ngunit ito po ay after masubmit ng may-ari ng kanyang representative, yung pong master o kapitan ng barko, yung pong master declaration of departure. Ibig sabihin po niyan, ang Philippine Coast Guard po na naka-assign sa mga pier na kung saan po dumadaong, umaalis ang mga barko, umaasa po siya. Hindi po kami lang, kundi umaasa kami na yung kapitan ng barko kasama ng kanyang crew sa utos ng may-ari, siguraduhin nyo ang barko nyo ay safe umalis. Ito po yung Master's Declaration of Safe Departures. Pupanig po yung Coast Guard personnel natin. Ang kasama po sa inspection namin, yung tinatawag nating na seaworthiness ng isang barko. Ang isang barko po, dun sa term po namin sa seaworthiness, ayon po sa MC, ang barko po ay kakayanin niya yung alon, yung hangin, kung meron pong weather disturbance, kaya nyo pong maglayag, salubungin at makaligtas pong magbiyahe dun sa darating na bagyo or hangin o alon. Kasama na po yung competency, meaning po train ang kanyang officers at crew. Yan pong ginagawa ng Coast Guard. Doon po sa checklist, Senator, sir, kasama po doon yung crew manifest, passenger manifest. Sabi mo pa kanina, tama ba yung lashing? Ibig sabihin po yung pagkakasecure. Kung yan po ay RoRo, yung sasakyan po. Kung yan naman po ay cargo, yung kanyang container. Kung yan naman po ay open cargo, ibig sabihin po mga paleta, mga kahon po, ito po dapat nakasecure. Tama po kayo doon. Kasama po sa chinecheck ng Coast Guard, yung pong load lines po. Kasi po ang barko, ang design po niyan, kaya niya po magkarga ng pasahero. Kaya nga po may maximum passenger at cargo. Hindi lamang po yung bilang ng pasahero, kundi yung bigat na kinakarga mo. Dinidisplace niya po kasi yung tubig eh. Doon po makikita, madali po yan. Kahit po kayo, kung nasa tabi po kayo ng pier, makikita niyo po sa gilid ng barko, meron pong parang design po yan na bilog, meron kang paa taas. Yun po ang load lines. Makikita, pag yun po nakaangat sa tubig, ibig sabihin po nun, hindi po overloaded yung barko. Visual po yun. Yun naman pong kung ang barko ay tagilid, alam niyo po, mapapansin din po ng mga, kahit po ordinaryong mamamayan, tagilid ba yung barko ko? Ito po yung tinatawag na listing. Either to port side, yun po yung kaliwa, or sa starboard side, yun po yung kanan. So madali po nating ma-check po ito. Kaya nga po, sasabihin ko po sa inyo, ang ginagawa po naming pre-departure inspection, sir, good Senator, sir, ito po lamang yung kaya po namin sa mabilisang panahon. Kasi po, mabilisan din po kasi ang turnaround ng mga barko. Kung paalis na po siya, kailangan niyang makabiyahe, kasi po, depende sa height ng tide, baka po mabahura. Sinasabi nyo kaninang magkaroon ng grounding. Kung mataas po ang tide, kailangan makalis na siya. So, talaga pong pressure ng isang Coast Guard personnel na nagkakandak ng PDI to do the inspection visually, mabilisan titignan niya. Kasi para pong isang malaking building ang isang barko, lalo Okay. itong Alison. Sorry po. Thank you, Napahaba Commander po yata. It's okay. No, balik tayo dito sa sino ang nag-check physically? Wala ba ginagawang physical check ang Philippine Coast Guard? Is that Coast Guard or Marina
to ensure na tama yung pagkatali ng mga sasakyan, na tama yung ginamit na tali, kung tali ba yun o kadena, para hindi mapigtas kung halimbawa nagkaroon ng konting alon-alon. In this case, base sa mga testigo, meron daw nakarinig sila ng malakas na bang Yes po. na which came from the lashing most likely daw. Yes po, inag-utos na po ang ating Secretary ng DOTR, Secretary Giovanni Lopez ng investigation po. Marina at Coast Guard po. Isa po to sa tinitingnan natin. Kabuti ang palad po, meron tayong Sea Marshal doon po sa barko na ito. Ang Sea Marshal po, personnel ng Coast Guard, para po may safety, security, bumabiyahe pong kasama. So isa po siya sa mga eyewitness na kasama sa investigation para malaman po natin yung first-hand account on what happened. Kabuti ang palad po, ligtas po yung ating Sea Marshal na personnel. Yung pong binabanggit nyo mo yung Teka muna, Opo. mabuti pa siya ligtas. Paano yung mga tao na dapat protektahan niya hindi nakaligtas? Sana siya naman ligtas siya. Pero 18 ang hindi naligtas. Good Senator, sir. Sorry to say that. Opo. Sorry kasi I'm being emotional. 18 ang patay, 24 ang missing, and we don't know what happened to those missing. Tapos parang buti na nakaligtas yung marshals doon. At anyway, Commodore, sir, balik tayo dun sa pag-inspect. Bago sa inspect, most likely kasi nag-tilt tayo nasa right side. Base sa mga reports lang, sinusunod ko lang nakalagay sa reports. So, sinong nag-determine na well-distributed yung weights ng mga sasakyan na nakaload doon? Wala bang, is that PPA o Coast Guard? Wala bang nagtitimbang ng mga sasakyan at nagsabi, oy, ikaw, itong sasakyan ito, 500 kilograms, ikaw, 1 ton, tapos kailangan magkaroon pa ng another 500 para balance na, pinabalance yung weight. Who does that? Meron bang ganong klaseng sistema o pawara-wara, pasok ng pasok sa sasakyan, may truck dito, may tricycle dito, may jeep dito, tapos may tricycle dito? Of course, pag hindi balance, lulubog yun. Who does the determination kung tama ba yung distribution ng weight? Thank you, Mr. Senator. Sa barko po, meron tayong tinatawag na chief officer. Ito po yung chief mate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Meron pong stowage plan na tinatawag. Ang stowage plan po, kung alam niya kung anong mga kargamento o cargos na ikakarga sa kanya, mapasasakyan o kargamento, alam niya po rin yung bigat niyan. So, meron po siyang, sa storage plan po, ipapasok, lalo na po yung mga bago ngayon, papasok mo yung bigat, malalaman mo kung paano po ang trim ng barko. It's either trim by the head, lubog ka, o stern, or tagilid ka, so mag-a-adjust po siya. Yun po ang trabaho ng isang opisyal ng barko. Okay, yung so chief mate. meron manifest. Doon sa manifest nakalagay kung ilang sasakyan ang nakapasok doon Opo. sa barko at anong weight ng mga sasakyan. Meron bang ganun? Records tayo? Isa po yun sa talagang binabasihan ng isang chief officer. Ngunit, hindi lamang po yung cargo. Kasi kung ang barko po, meron siyang ballast water, meron kang fuel. So, mismong yung barko mo, meron ng weight po siya. So, ibabalance na lamang po yun. Sir, Kaya nga sir, ang sa akin, meron bang records yung barko o sa manifest kung tawagin na nakalagay doon, nakaspecify kung anong mga sasakyan ang Opo. nakaload at ano ang timbang ng mga sasakyan na yon and how was it distributed doon sa loob ng barko. Meron bang ganong records tayo? normally po, merong ganun, Mr. Chair. Pati Meron. po, meron po dapat, lalo na yung malalaking barko. Because Then I need that record para kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng mga sasakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung makulong dahil sa pagiging pabaya. tama po yun. Isa po yan sa magiging resulta ng investigation po. Thorough investigations that will be conducted by the PCG, the Marina po, kasama ng DOTR para ma-determine po natin sino talaga yung merong criminal negligence. Meron pong neglect po doon. We will do that, Mr. Chair. This is what I would suggest to you, Coast Guard and Marina. Pag-aralan nyo ito. From now on, lahat ng mga roll-on, roll-off na nag-load ng mga sasakyan, meron sa inyo, don't take their word for it. Kung anong sabihin ng barko, magpakita ng papeles, parang Bible truth agad, sige, larga na. Dapat may mag-inspection din, physical. Titingnan kung tama ba yung sinabi sa papel nitong kapitan, yung sinasabi nyo kanina, master's declaration, as opposed to nakikita nyo physically. Di ba? Dapat merong mag-check kung tama ba yung lashing, pagkalagay, kung yung ginagamit materials para i-hold yung mga sasakyan, kung matibay pa ba, how long has it been there? Submit to this committee
lahat ng mga shipping lines na kung saan na-involved na sa maritime accident ang kanilang mga vessels? Ilan? Kasi kayo, pabayadin kayo eh. Basta siguro may konting larga na. Alam niyo na yung sabihin, pag, di ba? May konting pilak. Pero kasi kung ako, sorry para sa akin, 32 times na nagkaroon ng aksidente itong mga vessels ng Allison, and yet pinayagan nyo pa rin mag-sail. Para mga ataol na mga to. Something's wrong kung 32 times.